Guys, may bagong loan app. Bagong-bago kasi 43 pa lang yung nagbigay sa kanya ng rating. Bibigyan nyo kaya yung loan app na to ng information nyo. Kasi yung sabi niya, fastest way to get loan daw. And you can borrow up to 15,000 pesos. Yung loan app na to ay si... But wait, tingnan nyo mga best! Kung nyo makilala yung loan app na to ha, kasi dinownload ko siya at sinubukan para sa inyo, then keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at bago ang lahat, please consider subscribing sa aking channel because dito kinikilala natin ng masinsinan yung isang loan app kasi sinusubukan ko siya para hindi kayo guys mapahamak or para malaman nyo kung okay to, di ba? Kasi yung loan app na to sabi niya rehistrado siya pero wala po siya dun sa list of recorded online lending platform sa SEC. Pero yung loan app na to, yung company behind it, nasa list of lending companies naman. But that doesn't mean na okay siya para sa inyo guys ha. Kaya sinubukan ko yung loan app na to. Kung nakita ko yung logo niya, alam nyo, oh, ayan, yung logo niya. Alam nyo yung first thing na pumasok sa isipan ko? Logo to ni Mukha eh. Iba lang yung kulay. Pero parang hindi naman sila connect. So, tinry ko pa rin siya guys. Download ko siya. Sabi niya, fastest way to get loan down. Pangalan ng loan app na to ay si Pera. Ngayon ko pala sinabi yung pangalan ng loan app. Pero Mars Credit, sabi niya, pwede ka daw umutang na up to 15,000 pesos. So, huwag niyo munang i-download. Huli na kayo mag-decide kung susubukan niyo to o hindi, ha? So, 3.8 stars lang siya. At take note, parang hindi pa lahat natutuwa sa kanya. Yung mga 43 na yan na nagbigay sa kanya ng stars. Kaloka talaga, kamukha niya talaga yung logo ni Mukha. Sino ba yung artist nito? Okay, si Mukha green, ito red. So, pagkatapos ko siyang dinownload, guys, ayan, hihingi po siya ng phone number at magpapadala po siya ng OTP. Pero mag-ingat kayo guys, yung sinasabi ko, bago kasi kayo mag-agree dyan, tingnan nyo yung privacy policy niya at take note na yung privacy policy niya, isisilipin niya po yung yung mga SIM mo, yung mga IMEI ng cellphone mo. So, bali yung heart and soul or bituka ng mga cellphone nyo is sisilipin niya. Ayun nga guys, reliant siya sa kung ano siguro yung meron sa cellphone nyo para ma-assess niya kung karapat-dapat kang pautangin. Pero it's just me, it's just my theory ha. Hindi ko sinasabing tama ako. Pero yun nga, sabi niya sisilip daw siya, hihingi niya yung ganong mga access. So, dito pag-iisipan nyo kung bibigay nyo ba yung phone number nyo. Hindi po siya ng access sa mga contacts nyo. O, ayan. So, i-allow nyo ba? O, ayan guys, kailangan nyo yung i-allow para makapag-continue. So, sabi niya daw, 15,000 pesos max, 13 to 36% daw annual yung APR niya. Tapos 90 to 120 days. O, dapat natuto na tayo at this point ha. Tsaka 5 minutes lang daw. At pagkatapos mong i-click yung loan now, ayun, hihingi na siya ng picture ng ID mo, magsi-selfie ka, lalagay mo yung first name, middle name, last name, ID type. So, magpipicture ka muna ng ID mo bago mo i-click yung ID type. So, yung mga IDs na tinatanggap ng loan app na to is SSS, Passport, PhilHealth, Driver's License, Voter's ID, UMID, Postal ID, PRC, GSIS, UMID, tsaka National ID. Pero guys, nakakaloka yung loan app na to kasi alam nyo, pagkatapos ko ibigay yung aking mga magagandang mga personal information, imagine, sa mga legit na mga loan apps, na-approve ako guys ha. Kasi nasa fair po yung aking credit score. Kaya malaki po yung chance na ma-approve sa mga magagandang mga loan. Alam niyo guys, malinis yung cellphone ko kasi pagkatapos ko kasi i-try yung app, dinidelete ko naman. Tapos binablock ko na yung lahat ng mga text na nagaling sa mga apps na sinatry ko. So, malinis yung cellphone ko, guys. Pero alam nyo, pagkatapos mo siyang bigyan ng aking ID, yung aking selfie, na kanina pawis na pawis. Tapos yung pangalan ko, ID number ko, yung mga ganon. Tapos, ayun, reject. Try daw again after 24 hours. Pero para sa akin, ayoko na mga best. So, kung kayo gusto nyo magpursige sa loan app na to, aside from your personal information, take note, hihingi po siya ng Facebook account nyo. Kaya ayoko na mag-try ulit. Kahit na bigyan niya ako ng chance after 24 hours, ayoko na. Ayun, hihingi po siya ng Facebook account. It's not optional. Email, company name. Hihingi po siya ng company name kahit na sabihin mo unemployed ka or housewife ka. So, mga education level, marital status, children, number, occupation, ayan. So, 5 po yung contact references na hihingi niya sa inyo. Okay. So, tapos yung mga payment channels niya is GCash, PayMaya, GrabPay, Bank Transfer, MU Villar, tsaka RD Pawn Shop. Yung first, 2 beses pala ako nag-try. At 2 beses din ako na-reject. Leche siya. First kong tinry, lilagay ko is
Emily Willier. Kasi alam nyo, di ba, sabi kasi na may iba, kahit na-reject, nagpapadala ng pera. So, yun, nilagay ko yung GCash ko. At natakot ako, bebes. Buti na lang nung na-reject ako, wala akong natanggap. So, at least. And then the next time I tried, yung tinry ko dun yung RD Pawn Shop, ginamit ko yung isa kong ID, reject pa rin. So, nakaka-lurkish siya. It takes 60 seconds daw, pero bakit dun sa timer 99? Parang hindi maganda yung math niya. No? So, application denied. Ayan. Ayoko na mag-try again. Twice lang ako nag-try. Different phone number, 2 IDs ko. Nagbigay pa ako ng 2 ID, charot. And then yun, denied. So, this loan app gives you the option to delete your account, but it's better na alam nyo guys kung anong meron bago kayo mag-submit ng information. So, I really hope tinapos nyo yung video na to. So, kung magdi-delete ka ng account, ayun, pwede nyong i-delete. Ibabalikan niya dun sa login. Pagkatapos mo i-confirm yung deletion, pero madi-delete mo siya syempre kung wala kang utang sa kanya. Buti naman hindi ako na auto-send. Kahit na ni-reject kasi, di ba, may mga horror stories tayo na kahit na hindi tayo na-approve, nagsisend ng pera. Di ba, sakit sa ulo yun. Pero at least dito, ni-reject niya ako, reject talaga. So, dinilit ko na yung account ko mga best. Kaya pala, dun sa nabigay sa kanya ng ratings, if you display all the ratings and sort by critical, nakikita nyo na may 5 taong galit. Yung sabi, wag nyo itry. O, diretsahan nyo yan, ha? Tapos yung isa sabi niya, useless app. Walang kwenta, parang kukunin ng info mo. Yes, ayun. Tapos reject ka. Parehas kami ng situation. And then, kagaguhan nyo. Huwag nyo subukan, i-download, nangunguha lang yung info. Di ba nakakatakot yung ganun? Tapos auto-reject, kunin ng info mo, bugok yung yung developer nito nyo itry. Talaga nga, parang ang bugok yung developer. I'm sorry, pero ito ha, it depends. Kasi ito naman kasi, depende naman yan sa ating personal information. So yun, nakita ko na parang hindi nga siya maganda, hindi ko naman siya sinisiraan. Ganun yung naging experience ko So guys, I hope you learned something from this video. And like I always say, wag po, seryosohin nyo po yung mga ganito mga loan apps kasi hindi po ito laro-laro lang. Nagbibigay po tayo ng information dito, 'di ba? Ang sakit pag reject. Pero okay lang naman siguro yan, blessing in disguise siguro yan kasi ang dami kasing mga loan apps na loko-loko, diba? So, mabuti nang iniiwasan natin yung mga loan apps na hindi naman masyado kagandahan. So, again, guys, please be careful. Please study the loan terms and agreements. Basahin nyo yung privacy policy bago kayo magbigay ng information sa loan app na to. At, it's very risky, guys. So, dapat dun lang tayo sa mga loan apps na okay yung offer at safe na safe. At kung gusto yung list ng mga loan apps na yan, check the video in the description box kasi it's a link to the loan apps na para sa inyo ay okay na okay. So, ginawan ko siya ng video to summarize them all. But if you want to see the individual videos, I also have them. Kaya nga, guys, dapat subscribe kayo dito sa channel ko dahil dito, nagtatry tayo ng mga loan app para ingat tayo mga best. So, ako na yung nagiging guinea pig muna ng mga loan apps. Para kayo may heads up kung okay ba o hindi, di ba? So, I hope na meron kayo natutunan in today's video. See you on my next vlog. Bye!